Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Alex Ayala nagkampiyon sa Mubadala DC Open. Umangat sa career high number 20 sa WTA rankings. Motion para alisin si Manuel Bonoan sa graft case, ibinasura ng Sandigan Baya. Mga suspect sa pagnanakaw sa Senado, huli sa iligal na sugala. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagwagi si Filipina tennis ace Alex Ayala ng kanyang kauna-unahang WTA 500 title matapos talunin ng world number 3 na si Jessica Pegula ng United States 4-6, 6-4, 6-love sa final ng Mubadala DC Open sa Washington, D.C. Matapos maantala ang laban dahil sa masamang panahon noong Lunes kung saan lamang si Pegula ng isang set, hindi nagpatinag ang 21 anyos na Filipina at naitabla ang laban sa ikalawang set upang maipuwersa ang deciding set. Sa ikatlong set, hindi na pinatikim ni Ayala ng panalo ang Amerikana at tinapos ang laban sa dominanteng 6-love para masungkit ang kampyonato. Dahil sa tagumpay, makatatanggap si Ayala ng $252,000 o humigit kumulang 15 million pesos at 500 WTA ranking points, dahilan para umakyat siya sa career high number 20 sa WTA rankings. Sunod na sasabak ang Pinay champion sa National Bank Open sa Toronto, Canada ngayong linggo, kung saan nakatanggap siya ng first round bye. Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang mosyon ng Office of the Ombudsman na alisin si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa kasong graft upang gawin siyang state witness sa flood control scandal. Sa resolusyon na may petsang Agosto 3, sinabi ng Anti-Graft Court na ang pag-alis kay Bonoan sa kaso ay maaaring maglimita sa mga depensang maaaring gamitin ni Senator Jinggoy Estrada na kapwa niya akusado. Ayon sa kaso, iniuugnay sina Bonoan at Estrada sa umano'y illegal na budget insertion sa mga infrastructure project kapalit ng mga kickback. Dahil dito sinabi ng korte na hindi pa nararapat alisin si Bonoan bilang akusado sa kasalukuyang yugto ng paglilitis. Gayunman, nilinaw ng Sandigan Bayan na maaari pa ring muling hilingin ng prosekusyon na gawing state witness si Bonoan sa tamang panahon kung matutugunan ang visit ng batas. 4 na katao kabilang ang 2 suspect sa iniimbestigahang pagnanakaw ng kagamitan sa loob ng Senado ang inaresto ng pulisya sa Pasay City matapos mahuling umano'y nagsusugal gamit ang hinihinalang shabu bilang pustaha. Kinilala ang mga suspect na sina alias Itik, 31, Beverly, 41, Jenny, 45 at Leoven, 48. Nahuli sila sa isang operasyon sa Jokno Boulevard noong Agosto 2. Nasamsam ng mga otoridad ang perang pustahan, mga gamit sa larong Karaay Cruz at 2 sachet ng hinihinalang shabu. Ayon sa investigasyon, sina Itik at Beverly ay kabilang sa mga tinutugis kaugnay ng pagnanakaw ng mga kagamitan at office supplies ng Congress TV Media ng IBC 13 sa loob ng Senado. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzelino, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Thank you.